lalaki sa dilim. Nasa sala si Mark, nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng libro. Tahimik ang buong bahay. Tanging pagpalit lang ng pahina ang maririnig. Ngunit bigla, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa batok niya. Parang may nakamasid. Dahan-dahan niyang inangat ang paningin mula sa libro at tiningnan ang arko ng kusina. Doon niya ito nakita. Isang anong tao nakasilip sa kanya mula sa dilim. Nanigas siya. Sinubukan niyang idaan sa pagkurap. Umaasang baka guni-guni lang. Wala na ito. Ate, may nakita ka na bang kakaiba dito sa bahay? Tanong ni Mark kinaumagahan habang nag-aalmusal silang magkapatid. Ha? Anong ibig mong sabihin? Umiwas ng tingin si Mia. Ako lang ba? O parang may nakatira pa dito bukod sa atin? Napatigil si Mia sa pagkain. Ilang sandali siyang tahimik bago bumuntong hininga. Tuwing umaga habang nag-aalmusal ako, nakikita ko siya. Nakatayo lang sa may arko ng kusina. Akala ko ikaw kaya binabati ko. Pero kapag titingnan ko ng diretsyo, nawawala siya. Hindi kumibo si Mark. Hindi lang pala siya ang nakakita. Kinagabihan, nagpa siya si Mark na harapin ang nilalang. Naupo siya sa sala, pinatay ang TV, hinayaan ang katahimikan. Naghintay siya. Dahan-dahang lumitaw ang anino sa ilalim ng arko, nakatitig sa kanya. Pero ngayon, hindi lang ito nanonood. Unti-unti itong humakbang palabas ng dilim. 1, 2, 3. Hanggang sa maramdaman ni Mark ang malamig nitong hininga sa kanyang batok. At sa unang pagkakataon, narinig niya itong magsalita. Isang malalim at basag na tinig na bumulong sa kanyang tainga. Takbo. For more horror stories, subscribe to Pinoy Horror Bites.